Binanggit naman ni Forgive, ang layo naman ng sagot niya. Andiyan na mismo sa talata, ang kaliwa-liwanag yan, kanang kamay. Kung saan pumunta, di po ba? Pinan Diyos, meron bang tatak yun o tanda sa kanang kamay at sa noo or noo? Ang binabanggit dyan na may tatak. Ano yung tatak? Yung palatandaan. Ayun yung palatandaan sa kanilang kanang kamay. Alin pa? Sa noo. Ha? Kaya masasabi ko, sa amin natupad yan. Ha? Sa amin natupad yan ng mga Katoliko. Kami, nag-aantanda kami ng krus. Una, sa noo. Pangalawa, sa dibdib. Diba? Alin yung ginagamit namin sa pag-antanda? Kanang kamay. Anong sinabi niya sa Apokalipsis? Ayan ang tanda na binulag o dinaya ni Satanas. O, kaliwaliwanag niyan eh. Yung tanda sa noo na sinabi na mga kailangan tatak ng espiritu ng mga alipin ng Diyos, wala naman dun nakalagay sa kanang kamay. Wala, hindi binanggit dun. Yung tatak na yun na pangangaral yun, bunga ng pangangaral eh. Itong binabanggit dito sa Apokalipsis, liwanag, kanang kamay. Alin pa? Sa noo. O yan talaga ang palatandaan na nadaya ni Satanas. Kaliwaliwanag, tama yung sinabi ng ministro na yan. Yun lang yung masasabi ko dyan. Kaya malayo yung paliwanag dito ni Forgive. Hindi niya naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng tatak na dalawang tatak. Tama naman na dalawang tatak. Pero alin yun na tatak na makakilanlan na talaga nadaya ni Satanas? Ay yung may tanda sa kanang kamay. Hindi lamang sa kanang kamay, sa noo pa. Ayun ang liwanag dyan eh. Yan ang palatandaan. Alin yun? Mag-antanda ka. Ganun lang. Simple lang eh. Napakaliwanag niyan. Kaya wala na pagtatalo dyan. Kilala na natin kung sino may tatak sa kanang kamay at sa noo. Hindi ba pagkakaila yan? Ayun lang. Tapos na tayo dyan. Salamat. Okay, ikaw naman, Aya. Baka may sasabihin ka? May tanong ako. Yung bang sinasabing tatak sa noo, kanang kamay? Kasi sa parang naging literal sa Katoliko yan. Tatak sa noo, kanang kamay. Parang cross sign, di ba? So, nagkaroon ng tatak sa noo. Nakalagay sa Biblia. So, Ate ang Aya. ginawa nila, ang tanda. Ate Aya, pahayag ka muna, te. Pakrus. Bago Pakrus siya, magtanong, parang pahayag naging ka muna. literal. Pahayag ka muna ng side nyo kung anong aral nyo dito para lahat tayo ikot. Tsaka tayo magtanungan. Oo, sige. Pahay ka ba, ano pagkakaintindi mo dyan sa sinabi ng ministro? Aya. Okay, wala. Kuya Sil, ikaw naman. Kung ano yung sinabi ng ministro, yan ang stand ko. Kasi hindi naman magpapahayag yan ng mali. Kasi unang-una, yung pagpapahayag nila, nagbigay sila ng talata at may mababasa ka naman talaga na talata, di ba? So, hindi naman sila nagdagdag. Hindi sila nagdagdag dyan eh. Kumbaga, kung ano yung nakasulat sa Bible, yun ang binabasa lang nila, yun ang intindi. Wala silang dinagdag dyan. Kaya kung ano yung standang INC yun, kasi hindi naman kami nagdadagdag ng aral eh. Sa ibang religion kasi yung tanda sa noo, parang cross sign niya, pa-cross eh. Hindi, pa-cross ba yung sinabi dyan na ang tanda sa noo? Hindi naman yata. Parang ginawan literal kasi. Kasi hanggat may talata at nakasulat sa Biblia, at tama naman yun ang susundin, di ba? Hindi tayo pwede magdagdag. Yun lang sa akin. Ay, ikaw naman, Kuya Zil. Ayun, di ba? Ano din? Okay, unang-una, saan galing yung aral na yan? Na yung tatak daw sa Revelation chapter 13, verse 16 ay tanda ng cross, pag-aantanda sa kanang kamay at sa noo. So bago yan naging official na doktrina ng Iglesia ni Cristo, galing yan sa Sabadista. Sabadista ang unang nag-stand yan at doon galing si Ka Felix Manalo, kaya meron din silang konsepto na yung mark of the beast ng Revelation 13 verse 16 is yung pag-aantanda ng Katoliko. Nga lang, ang problema natin diyan, pag kinontext natin yung talata, di ba? Ang sabi dito, and he caused it all, both small and great, rich and poor, free and bond,
to receive a mark in the right hand or in their foreheads, and no man might buy or sell. Yan yung una. Para daw ang tao ay hindi makabili at hindi makapagtinda. Okay? Save he that had the mark. Pag wala ka daw tatak, hindi ka pwedeng magtinda, hindi ka daw pwedeng magbili. Or the name of the beast or the number of his name. O, ang tanong dito, kailan sa history ng Catholic Church na kapag hindi ka nagsa-sign of the cross, hindi ka pwedeng mag-business? So, walang ganon. So, ano to? Revelation chapter 13, ito yung event na nakasingit sa Revelation chapter 6. Kasi sabi dito, chapter 6 verse 1, and I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. So meron daw puting kabayo, no, na binigyan ng kapangyarihan na magtagumpay. No? Isang piraso lang to, hindi to madami. Hindi madaming corona na kino-cross-reference nila doon sa Revelation 19 na si Jesus yon, na nakasakay din sa kabayong puti, pero madaming corona. So bakit dito sinasabi na magtatagumpay? So puntahan natin ulit yung Revelation chapter 13. Itataas lang natin siya ng konti. Makikita natin doon na itong beast na ito ng Revelation 13 ay nagtagumpay. Sabi dito, verse 4, at sila'y nagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop, at nagsisamba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makakabaka sa kanya. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malaking bagay at mga kapusungan, at binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. So 2 kalahating taon sa 70th week, no, ng Daniel. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo. Gayon din naman ang mga nananahan sa langit, at ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila, at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bawat bayan at wika at bansa. At ang lahat ng nananahan sa lupa ay nagsisamba sa kanya na ang kanyang pangalan ay hindi nasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. So therefore, yung nandun sa Revelation chapter 6, no, na white horse na binigyan ng pagtatagumpay sa mga banal, ito yung Revelation chapter 13. Ito yung Antikristo, no, sa pasimula ng 7 years period. No, ito siya, ang gagawin niya is magbibigay siya ng tatak sa mga tao, kapag hindi sumunod, papatayin. No? Ito din yung panahon na may persecution sa lahat ng tao sa mundo, kasi pag wala kang tatak at dumabang ka sa Antikristo, papatayin ka. No? Hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magtinda. No? Hanggang makarating tayo ng Revelation chapter 6:3, balik tayo dun sa 6:3. Nang buksan ng ikalawang tatak ay narinig ko ang ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, at may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula at nakasakay dito, at pinagkalobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang magpatayan ng isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. So ang kasunod nito is yung pulang kabayo. Hindi ito nakakalasing, hindi ito yung red horse . So ito, ang trabaho nito, alisin yung kapayapaan sa lupa. Ito ay simbolo ng gera. So pagdating mo ng 5 at nang buksan niya ang ikatlong tatak ay narinig ko ang ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika. Tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 nilalang na buhay na nagsabi, sa isang denaryo ay 1 takal na trigo, at sa 1 denaryo ay 3 takal na sibada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. So ito naman yung panahon na sobrang hirap. No? Yung isang minimum mo na sahod sa maghapon, ang pwede lang niyang bilhin, isang slice ng tinapay. So kung wala ka ng tatak, no, hindi ka pa pwedeng bumili, matinding kapighatian yan. So panahon ito ng Great Tribulation. Pagdating mo ng 7 at nambuksan niya ang ika-4 na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ika-4 na nilalang ng buhay nang sabi, halika. Tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay pangalang Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya, at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan
sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Ito naman yung panahon ng persecution. No, pag bitaw ng Antikristo, no, merong lilitaw na tao na ganon, kahirapan, gera, and then pagpatay. So mangyayari yan sa panahon ng tribulation. So therefore, merong magro-rule sa mundo na isang tao na kayang kontrolin yung ekonomiya, gobyerno, tsaka religion. Yan yung nandun sa Thessalonians chapter 2. Siguro huling talata ko na to, Kuya Bio. Thessalonians chapter 2, verse 1. Ngayon naming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Kristo at sa ating pagtitipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilo sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong magbagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na wari bagang nalalapit ng araw ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang maliban na dumating muna ang pagpariwakas at mahayag ang taong makasalanan ang hanap ng kapahamakan. Sino siya? Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Ito yung Revelation 13, yung man of sin, which is the Antichrist, na magpapakilala siyang Diyos. So magpapakita siya ng mga himala sa panahon na yon na ang akakalain nila is yun na si Jesus Christ. No? May, parang ito peke, no? Replika, na meron din siyang crown, no, nakasakay din sa kabayong puti, kinokopy yung Revelation 19. So sa panahon na yan, tatanggapin ng tao yan. Sabi ni Jesus, di ba, doon sa mga Hudyo sa panahon niya, di ba, naparito ako sa aking pangalan, hindi niya ako tinanggap. Di ba? May pupunta dito sa kanyang sariling pangalan, dapat tatanggapin niyo. So yun yung Antikristo dito sa future. Siguro mas malapit yan sa panahon natin, pero hindi yan yung sign of the cross ng Catholic. So yun lang siguro, Kuya. Salamat. Ay, salamat, Kirzil. Ikaw naman kay Temple, baka may gusto ko i-share sa amin about sa paksa. Yung may tanda daw sa nooy na daya ng bulan tagapangaral. Kuya Temple? So, busy ako sa Kuya Temple. Kuya Sentinel. Wala bro, wala. Ano lang natin yung topic. So, kung wala, rebuttal tayo. Tagta 3 minuto. Unahin natin si Pastor Val. Sige po. Okay, forgive me. Kayo na po. Natutulog ata yung mga guest natin. Tanghali na kasi. Apostolic successor. After nito, tanungan. Okay. Tama-tama yan yung Apokalipsis sa 13:16 ay talagang kung sino talaga may tanda sa kanilang kanang kamay. Kaya mga antikristo nga yan eh. Ama naman yun eh. Yung sino ba yung nakasakay sa kabayong mapula? Sino ba yung nakasakay sa kabayong itim? Ang kabayo ba ay sinusumbolo sa literal? Diba? Nakabayo? Oh. Ano yung sinisigaw ng halimaw na magwiwika ng tinig na malaki? Ano yung malaki na tinig? Yung mga tanong dyan. So ngayon, dyan sa Revelation 13:16 ay makikilala natin kung sino may tanda sa noo at saka ng kamay. Yan ang tanda ng parurusahan at mga antikristo. Tama yan sa Revelation na yan. Makikilala natin yung kung sino. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman. Lang, salamat. Ikaw naman, Tiyaye. Yung paksa na yan na sinasabi na yung sa Apokalipsis, alam mo tama naman kasi alam mo hindi naman magbibitaw yung mga yan na mga aral
o magpapahayag ng mga aral sa Biblia na yung mga may tanda daw na ganyan ay mga ano, hindi magpapahayag ng ganyan ng hindi walang basihan. Ibig sabihin, pinag-aralan ng mabuti yan sa Biblia, pinag-aralan mabuti, masusing pinag-aralan yan. Inunawa. So, ibig sabihin, yung sinasabi ng INC dyan, tama yan. Kasi mahirap, mangaral ka, para sa akin yung mangangaral na nangangaral ka na hindi mo pinag-aralan tapos parang kukontra yan sa Biblia o kukontra dun sa aral ng tinuturo mo. Ano yun, hindi yan talagang mangangaral na totoong mangangaral. Kumbaga, nagbasa lang ng Biblia, inunawa yung Biblia, tapos na. Kumbaga, wala siyang ibang, nagbasa siya ng isang talata, dalawang talata, yun ang unawa niya, tapos na hindi niya inunawa yung pinakatalata talaga kung bakit nasabi yan. Syempre may mga basihan yan sa Biblia, no? Kaya yung INC dyan, tama yan. Kasi pinag-aralang mabuti inano yan eh. Tsaka kung nakalagay naman talaga sa Biblia at may talata, katulad niya, nagbigay sila ng talata. So ibig sabihin, hindi talaga sila nagsisinungaling. Tama talaga yung mga sinasabi nila. At saka syempre maraming taong nakikinig. Syempre yung mga nakikinig, kahit halimbawa iglesia na ni Kristo yan, magsusuri pa rin yan. Ibig sabihin, pag-aaralin pa rin yung binibigay nila ng talata. Kaya, ibig sabihin, tama yung mga sinasabi nila. Tsaka, ang tinuturo naman nila, galing sa sugo ng Diyos kasi, pag ang nangaral, ang mangangaral, ang aral ay hindi galing sa sugo ng Diyos, ang turo niyan ay kontra-kontra, at yung iba naman ay wala na sa Biblia, di ba? O kaya naman ay meron na silang mga sariling opinion o unawa. Kaya minsan yung mga member ay kanya-kanya sila ng unawa pero iisang religion sila. 'Di ba? Minsan nagtatalo-talo pa sila. So kasi 'di ba katulad niyan, ang totoong may unawa sa Biblia yung may sinugo talaga, yung ibig sabihin ay may sugo talaga. Kasi yung sugo, ano yan? Sihugo ng Diyos yan. So, ibig sabihin, kinasihan niya ng Diyos, pinaunawa sa kanya yung aral sa Biblia, yung aral ni Kristo. Katulad ng mga apostol, di ba, yung mga aral ng mga apostol. So, galing yun sa, di ba, sa Biblia, yun ang tinuro. Yung sinusundan nilang aral ng mga apostol, yung aral ni Kristo. Ngayon, ang sinusundan din ng aral ng Iglesia ni Kristo, galing sa sugo kay Felix Manalo, dahil siya yung sugo sa huling araw, di ba? So, yun. Tsaka, yun talaga ang tunay kasi, na lahat ng mga sinasabi nila may patotoo sa Biblia, hindi kwento-kwento lang, hindi haka-haka at sariling opinion. At saka lahat nasa Bible. Yun ang INC. So ayun, hindi naman sa dinidepend ko yung Catholic, pero yung paratang nila na Catholic yan, na yan ay yung mark of the beast is the sign of the cross. Wala silang maibigay na referensya, yung kasunod na talata na verse 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, no? Kailan sa history ng Catholic Church na kapag hindi ka nagsa-sign of the cross, hindi ka pwedeng mag-business at hindi ka pwedeng bumili. Okay, kung Catholic Church yan, i-context natin. Ang sabi dito sa taas, verse 5, at binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malaking bagay at mga kapusungan, at binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy ng 42 buwan. So yung sign of the cross ng Catholic is matagal na yan. Siguro it takes 100 years, no? Pero ang ibinigay lang na limit dito is magpatuloy ka ng 42 months. That is 3.5 years. So ngayon, sobra-sobra na yung interpretation nila dyan, inabot na ng daang taon. So hindi pa rin magme-make sense yan. Kasi kung susundan mo tong numero na to, na 42 months, ibig sabihin, from the first phase ng 7 years period, no, meron siyang at least 3.5 years. No, kaya sinabi dito, magpapatuloy siya ng 42 buwan. Ito kasi yung senaryo ng Book of Daniel 9:27. No? Wala naman tayong konsepto pagdating sa 70th week of Daniel. Mahirap i-interpret yung Revelation chapter 13 na labas sa 70th week of Daniel. Yan yung sinasabi ng Panginoong Kristo, no? Doon sa Matthew chapter 24 verse 15, sabi dito, 15. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal,
unawain ang bumabasa. So ang problema nila dyan, Revelation 13, in-interpret nila na Catholic Church yan, na hindi nila sinilip yung binibigay ng Panginoong Kristo na talata, yung Daniel. Daniel 9, Daniel 7, 9, hanggang makarating ka ng 12, nandun lahat yan. Meron doon 1 to 90 days, meron doon 1335 days na halos magkapareho siya ng period of time na binibigay doon sa Revelation 13 na 42 months, no? Pag tinotal mo yan, kapareha siya na 3 kalahating taon. So pag tinatanong natin yan sa grupo ng INC, no, wala naman silang maibigay na latag diyan patungkol sa 70th week of Daniel. So yung kanilang aral pagdating sa Revelation 13 is speculation lang yun, no? Walang ebidensya na hahanapan mo ng mga connecting verse from the Old Testament, lalo sa Book of Daniel. So yun lang, salamat Jurista. Ayun na po, Pastor Bal. Open ang mic. Open po na mic. So, wala. Di pa Ayun, ako na. Ayun, kayo na po. Hindi na. Tatak pa rin tayo. Okay, tatak pa rin Opo. tayo, no? Oo. So yung tatak kasi, actually hindi siya literal. Kasi nga nakasakay sa system yan. Nakasakay siya sa system, political system, religious system. Diyan nakakarga yan eh. Kaya involved yung tinatawag na you cannot buy or sell. Kasi kung ang tatak ng halimaw, yung paglalagay lang ng uling sa noo ng mga Katoliko, mababaw yon. Kasi you cannot buy or sell eh. Maglagay ka naman ng uling sa noo, makakabili ka pa rin paglabas mo. So mababaw yung ganong argumento. So yung tatak dyan, dahil nakakarga yan sa system, parang kadena yan na hindi matatakasan ng tao. Ang makakatakas lang dyan, yung may tatak ng Diyos. Yun lang makakatakas dyan. Kasi nababasa nila yun at nakikilala nila. Kasi pag hindi mo kilala at wala kang kamuwang-muwang sa tatak na yan na nasa Book of Revelation na yung maliliit, malalaki, tinatakan, mayaman, ulaya, tinatakan ng tatak ng halimaw. Kasi nakalagay dyan, ano yan eh, mark of the beast, tatak ng halimaw. Hindi naman po pwede na hindi yan pang buong mundo. Kasi ano yan, sasakupin lahat yan. Pang buong mundo yan. Kaya isang system ang ipalalabas dyan na magiging aprobado sa lahat. Kaya yung mark of the beast, nilalagay ko muna sa system ng politika, lalagay muna natin dyan sa organizational system kasi ano yan eh, tatak sa kamay. Yung tatak sa kamay, ano yan, pakikipagtulungan mo. Kaya inilagay sa kanang kamay kasi pag iniabot mo yung kamay mo, pakikipagtulungan yon. Pakikiisa, pakikipagtulungan. Yan. Para gawin mo ang kalooban ng pangbuong mundo. Yan ang tatak dyan sa kamay. Yan, salamat Pastor Bal. Uncle, ikaw muna ang moderator ko, Uncle Jordex. Makikinig lang ako. Ako i-give lang. Hoy, ako na pala. Gandang tanghali sa inyong lahat. So ano yun, ang paksa natin dito, di ko mabasa. Ang tanda ba yun sa noo? Ay, tanda ng kamay na nadaya ng mga balang. Okay. Ito yung mga akusasyon sa atin, no? Na tayo yung, ano daw, yung tanda ng, ano ba yun, halimaw? Na laging inano ng mga anti-Catholic.
binabato. Kung isipin natin kung baybay natin yung talata na yan, yung mga pag hindi natatakan, ay hindi ka, tama ba yun, dugtong yata yun sa di makabili na kung walang tatak. So, ang tanong, kayo, hindi naman kayo nag-sign of the cross. Wala naman kayo tatak, sabi nyo, o ba't nakakabili pa kayo? Di ba? So, maling akusasyon yan. Lalo si Aya, nakita ko si Aya nagsalita kayo na. Ayun, Aya pa rin, walang salita, puro lang kumbaga sa, puro lang kalimbang, walang laman. Hindi porkit na nababasa ay pag ang tanda sa Katoliko na tinukoy, hindi. Hindi yan sa Katoliko. So, hindi naman kasi ako masyado to sa paksa na to eh. Hindi ko masyadong dito. So, wave ko na yung oras ko, Brother Dix. Brother Dix, wave ko na. Walang moderator.